Coach, sa panahon ngayon, Coach, ano ang mas maganda? Magnegosyo o magtrabaho? Depende yan kung anong beliefs mo and values mo. Kasi pag sinabi nating beliefs, it is what you think that is right. While values, what you think, what is important. So, kung para sa'yo, tama ang pagtatrabaho, gagawin mo yun. Kasi yun yung sa tingin mo tama. Ganon din yun dun sa tingin nila tama ang pagnenegosyo. Pero dun sa mga tao ang focus naman nila is on values, what is important. Most of the time, they would go to employment. Kasi yun yung importante sa ngayon. Pero, for me, pwedeng both. Pwede yung belief mo at saka yung values mo pagsabahin mo. Ano yung tsura niyan? For example, habang nagtatrabaho, kasi importante sa iyo ngayon yan. Yung daily, weekly, and monthly income mo. Importante yan. So habang nagtatrabaho ka, on the side, dahil alam mong tama yun, sa tingin mong tama, ang magbibigay sa iyo ng magandang buhay is pagnenegosyo. At doon kikita ka naman habang nagtatrabaho ka, pwede ka naman mag-sideline income. Pwede ka kasi ang uso kasi ngayon, multiple stream of income. Kailangan marami kang pinagkakitaan. So, while you are working, you are learning how to do business. Kasi it takes years. Sabi nga ni Nas Daily, it will take you 10 years for you to experience an overnight success. So, kung magnenegosyo ka, kailangan mo dyan ng experience at saka knowledge. So, kung sa age mo, lalo na kung 20s to 30s ka, magtrabaho ka muna. Sabi nga ni Jack Ma, maghanap ka muna ng mentor. So, find someone who will mentor you, who you will get the ideas, the techniques. So, habang nagtatrabaho ka, aralin mo kung anong ginagawa ng mga boss mo, yung mga may-ari, yung mga founder. Then, ang pagnenegosyo kasi, it will take you, sabi ko nga, matagal. Kasi mahirap pag negosyo. Sabi nga you will always lose in the battle, but you will win the war. Ano ibig sabihin nito? Marami kasing frustrations, mistakes, failures sa pagnenegosyo. Pero pag tinuloy-tuloy mo yun, eventually, lalo na kung kaya mo mag-adjust, kaya mo i-pivot, kaya mo mag-adapt, mananalo ka rin in the future. So, those who stayed and really never gave up, yun yung mga nagbabago. Pero yung iba naman, dahil sa mahina ang loob, hindi kinakaya yung hirap, so they will go back to employment. Ako naman ang hinayang ako doon. Kasi pwede mo naman gawin habang empleyado ka ngayon, simulan mo ng magnegosyo. Maraming ways, maraming paraan. Kaya nga may mga online na ngayon. Pero mapansin mo, hindi rin lahat na nag-online business yung mayaman or naging successful. Kasi nga, kailangan pa rin dumaan sa proseso. Lahat ng bagay, paghihirapan mo pa rin. Lahat ng bagay, meron ka pa rin aalamin. Kasi nagbabago-bago ang sa pagbi-business. So, yun yung sa akin, pagsamahin mo yung belief mo na magbabago ang buhay mo sa pagnenegosyo, pero yung values mo, kung ano rin yung importante ngayon. For example, importante kasi ngayon is yung meron kang kinikita na kinsenas katapusan, gamitin mo yon para magkaroon ka ng way for you to start a business. Kasi marami naman business ngayon na maliit lang kapital. And sabi nga nila, ang pagnenegosyo, hindi naman kapital ang problema, yung kaalaman at experience. Lalo na kung may nag-guide sa'yo. Katulad ng, for example, sa Hiyang, ang nag-guide dyan, si Captain Jake Pariliaga. So, yun yung mga bagay na maraming natuturuan. Meron naman din ang CEO Valley, headed by Sir Ted, CEO Ted, tsaka nandyan din si Doc Alan Botoyan. Sila naman yung mga nag-guide sa amin. So, maganda. So, yun ang pinaka-importante sa lahat.